Ngayon naman pag-usapan natin yung about sa pagbabudget dito sa iyong Facebook ads. So, unang-una sa lahat, kailangan sa pagbabudget mo ng Facebook ads, magsiset ka ng at least monthly or weekly na budget. So, kung kaya mo ng monthly, especially kung ikaw ay part-timer tapos meron kang trabaho, I highly recommend na mag-set ka ng budget na good for 1 month. So, magkano yung ad spend na pwede mo gastusin per day? 100 pesos per ads. Per day, pwede na yun. Or 3,000 per month. So, kung hindi talaga kaya ng isang buwan, pwede naman na weekly. So, kung 100 pesos weekly, so ibig sabihin 700 pesos per week yan. So, kapag ka magsiset ka ng budget, make sure na good for at least 1 month. Yun talaga yung pinakamaganda. Okay? Good for 1 month. Lalo-lalo na kung ikaw ay nag-work, meron ka namang source of active income which is galing sa trabaho mo. So ngayon ang tanong is, saan mo kukunin yung iyong pang-ads na budget? Kung maalala mo sa previous lesson na tinuro ko sa iyo sa Money Mindfulness, itinuro ko doon kung saan magbibigay ka ng at least 15% sa iyong business account. Yun yung gagamitin mo na budget para sa iyong Facebook ads. Kung kaya mong taasan yung budget na maibabalik mo para sa negosyo, mas maganda kasi pinapaikot mo yung pera para mapalaki na mapalaki itong negosyo mo. So ulitin ko, ang Facebook ads ay hindi gastos. Okay? Hindi yan gastos. It is a form of an investment. Hindi nga lang siya ganun kabilis na babalik agad kung kailan mo gusto, pero meron itong babalik at babalik sa'yo na income basta i-apply mo lang yung mga matututunan mo sa amin pagdating dito sa mga tinuturo namin sa'yo dito sa module na ito. Yung mga tinuturo ko sa'yo about sa Facebook ads, sa sponsoring, lahat ng mga tinuturo ko sa'yo, basta i-apply mo lang yan, babalik at babalik sa'yo ng mas malaki yung pera na ini-invest mo sa Facebook ads. So, palagi mong iisipin, this is a form of investment. Kasi meron chance, mataas yung chance na bumalik sa yung pera mo ay nakadepende sa kung gaano ka knowledgeable pagdating dito sa Facebook ads. Kaya nga tinuturuan kita kung ano yung mga dapat mong gawin para maging knowledgeable ka at para kumita ka ng malaki. Ang gastos ay yung walang babalik sa'yo. Katulad pag bumili ka ng bagong sapatos, wala namang perang babalik sa'yo kasi gagamitin mo yung sapatos. No? Pwedeng may bumalik sa'yo na pera kung ibebenta mo yung sapatos. No? Pero dito sa Facebook ads, it is a form of investment. So palagi mo yung tatandaan, hindi siya gastos. Okay, so magsiset ka ng budget mo at least good for 1 month. Pero kung hindi talaga kaya, at least 1 week na tuloy-tuloy. Okay? So, number 2 ay 100% sponsoring for part-timers. So, dyan mo ilalaan yung iyong Facebook ads budget. So, bakit ganon? Kasi bilang part-timer, kung ikaw ay mayroong source of income like sa trabaho mo, active income mo yan, di ba? Ang goal mo is magkaroon ka ng passive income. Okay? Passive income sa pamamagitan ng pag-sponsor. Okay? And kaya dapat lahat ng budget mo, ad budget mo is 100% ibibigay mo sa sponsoring para makapag-build ka ng passive income hanggang sa dumating yung time na makapag full-time ka na sa negosyo. So yun ang pinaka-importante. Kaya 100% ng iyong budget for sponsoring ay ilaan mo para sa iyong Facebook ads, makapag-sponsor ka ng maraming prospect para makapag-build ka ng passive income kasi meron ka namang active income. Unlike sa mga full-timer, which bring us to number 3, 20% sponsoring and 80% selling para sa mga full-timer. Kasi yung mga full-timer ay wala ng active income. Kaya hindi ko kayo tinuruan agad na mag-full-time agad sa negosyo, lalo-lalo na kung hindi ka pa kumikita kasi nga, hindi naman kikita, hindi active income yung negosyo eh. Active income is yung trabaho mo. And pagka ginawa mo itong negosyo na to, ang pinaka-active income mo na is yung selling. Okay, yung selling. Ngayon, special case kung sakasakali naman na meron kang partner na willing kang suportahan dito sa negosyo, mas maganda kung ganon. Halimbawa, meron kang kapatid or asawa, boyfriend, girlfriend na willing kang tulungan dito sa negosyo, pwede nyong hatiin yung trabaho. So, pwedeng ikaw yung taga-sponsor tapos yung partner mo yung taga-benta ng products. Whether part-time ka man or full-time, magagawa mo yon. Pero itong itinuturo ko sa'yo na 100% sponsoring para sa mga part-timer tapos 80-20, no? 20% sponsoring, 80% selling para sa mga full-timer ay ina-assume ko lang na kung mag-isa ka lang na ginagawa itong negosyo. Kasi kapag ikaw ay part-timer na tapos hinati mo pa, nag 80-20 ka pa, 80% selling, 20% sponsoring or kahit baliktad, 80% sponsoring, 20% selling, tapos part-timer ka. So parang ang nangyayari, nahahati na sa tatlo yung attention mo. Sa trabaho mo, sa pagbebenta ng products, at saka sa sponsoring. Mas lalo kang mahihirapan. The more na nahahati yung attention mo, the more na mas lalo kang mahihirapan dito sa negosyo natin. Kaya ang itinuturo ko, kung part-timer ka na, 100% ibigay mo na lang sa sponsoring para hindi na nahahati yung
attention mo, hindi na nahahati yung effort mo, hindi na nahahati yung oras mo sa iba pang bagay. Kasi yung sponsoring talaga yung magbibigay sa'yo ng malaking passive income in the future to the point na kahit wala ka nang ginagawa, kumikita ka pa rin ng kumikita katulad naming mga leaders. Kasi nakapag-build kami ng malaking organization. Ngayon naman, pag full-timer, kailangan mo talaga ng active income. Kailangan ng may suporta sa panggalaw mo every single day sa mga gastusin. Kaya itinuturo ko na 80-20. Okay? So, kung ikaw ay part-timer pa lang sa negosyo, wag ka magfu-full-time hanggat hindi ka pa nagkakaroon ng passive income. So, sa ibang lesson, ituturo ko sa iyo kung kailan yung tamang time para makapag full-time ka. Pero sa ngayon, kung mag-isa ka lang na ginagawa mo yung negosyo, ito muna yung sundin mo. 100% sponsoring kung part-timer ka at 80-20. 80% selling, 20% sponsoring kung full-timer ka. Diyan mo ilalaan yung iyong Facebook ads budget. Okay? So, para malagyan mo ng mas malaki pa na pondo yung iyong Facebook ads budget, pwede mong bawasan yung mga necessities mo. No, tingnan mo, baka meron kang mga necessities na pwede mo namang bawasan. So, for example, kung ikaw ay nag-i-Starbucks, no, nagkakape ka sa labas or kumakain ka ng kung ano-ano sa labas na hindi mo naman talaga kailangan gawin, pwede mong ibawas yun at idagdag mo na lang yan sa budget mo for Facebook ads para mas lumaki pa yung income mo. Tandaan mo, itong Facebook ads budgeting, itong tinuturo ko sa'yo, is a form of investment na mas lalaki yung income mo the more na nilalagyan mo yun ng mas malaking pera at pinaglalaanan mo ng time and effort para aralin. Okay? So, I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. Kung hindi mo masyado naintindihan, panoorin mo na lang ulit and make sure apply mo kagad yung natutunan mo. So, see you on the next video.